Kasabay pa rin ng patuloy na pagsirit ng presyo ng petrolyo, pangamba ngayon ng publiko ang posibleng pagtaas din ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ngunit sabi ng DTI, hindi magtataas ang presyo ng mga basic goods, partikular na sa mga grocery at supermarkets hanggang katapusan ng Abril. Kung magkano ang SRP ng mga basic necessities at prime commodities ngayon, alamin sa balitang ito. Sa gitna ng patuloy at malakihan pa rin pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo, pinangangambahan ngayon ng ating mga kababayan ang posibleng epekto nito pagdating naman sa presyo ng pagkain at mga pangunahing bilihin sa bansa. Sa pinakabagong datos nga ng Philippine Statistics Authority, naitala ang mabilis na paggalaw sa antas ng inflation sa bansa noong Marso, bunsod ng pagtaas sa presyo ng langis sa nakalipas na buwan. Ngunit sa parte ng Department of Trade and Industry o DTI, wala pa raw dapat ikabahala ang publiko pagdating sa presyo ng mga basic necessities at prime commodities dahil hindi pa ito inaasahang gagalaw o magtataas hanggang sa katapusan ng Abril. Sa kapihan sa Manila Bay Forum nitong Miyerkules, kinumpirma ni DTI Secretary Cristina Roque na nag-commit na ang mga manufacturers at retailers ng mga pangunahing bilihin na panatiling stable ang kasalukuyan nitong presyo hanggang April 30. Because last week, the announcement was until April 16. But we met last Monday with the manufacturers and they gave us up to April 30 now of no price increase for basic necessities and prime commodities. Ngunit paglilinaw ni Roque, tanging ang mga produktong kasama sa stock keeping units list ng DTI ang mga siguradong hindi magtataas ng presyo hanggang sa katapusan ng Abril. Ang mga produktong ito ay karaniwang available sa mga supermarkets at groceries na saklaw ng price monitoring ng DTI habang wala aniyang direktang kontrol ang ahensya pagdating sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga wet markets at iba pang retail stores. But this basic necessity and prime commodities list ay yung list na nasa DTI. We acknowledge that there's many brands being sold out there, but the list that DTI has 205 brands, 205 products, and 205 SKUs. So it is important for the consumers to take a hold of this list so that they know which are the products that are part of the list na no price increase for basic necessities and prime commodities until April 30. Matatagpuan sa website at official pages ng DTI ang listahan ng mga nasabing produkto na nakapaskil din sa mga supermarkets at groceries. Kaya payo ng DTI sa mga mamimili, siguruhing may kopya ng listahang ito bilang nakasaad din dito ang suggested retail prices ng mga basic necessities at prime commodities para masigurong pasok ito sa budget ng mga consumer. Batay sa SRP list ng DTI para sa basic necessities na epektibo mula February 2 hanggang April 30, 2026, 15 pesos and 25 centavos ang pinakamurang canned sardines sa mga supermarkets at groceries, habang 21 pesos and 25 centavos naman ang pinakamahal. 44 pesos and 50 centavos para sa condensed milk, habang 48 pesos naman ang SRP ng evaporated milk. Sa halagang 44 pesos hanggang 96 pesos and 25 centavos, mayroon ng 4 na brand ng powdered milk ang maaaring pagpilian ng mga mamimili. Ang 3-in-1 coffee naman, naglalaro ang presyo sa pagitan ng 4 pesos and 70 centavos, ang pinakamababa hanggang 10 piso na pinakamataas. Maaari namang makabili ng tinapay sa halagang 27 pesos and 25 centavos at 44 pesos. Para sa mga instant noodles, naglalaro ang SRP nito sa 7 pesos and 50 centavos hanggang 8 pesos and 75 centavos depende sa brand. Ang asin naman maaaring mabili sa halagang 4 pesos and 75 centavos hanggang 31 pesos and 50 centavos depende sa uri at sa gramo. Pagdating naman sa mga sabong panlaba, may 12 brand na maaaring pagpilian ng mga consumer. 19 pesos and 25 centavos ang pinakamura habang 24 pesos naman ang pinakamataas. Mayroon din sa listahan na bottled waters, mapa-distilled, purified o mineralized na maaaring mabili ng 5 piso ang pinakamura hanggang 88 pesos ang pinakamahal depende sa unit. Higit 50 uri at brands naman ng kandila ang maaari rin pagpilian kung saan 36 pesos and 25 centavos ang pinakaabot kaya hanggang 121 pesos and 50 centavos. Samantala, kabilang din sa listahan ng SRP ng mga prime commodities gaya ng mga delata, condiments, maging ng mga sabon at batteries.
Para sa luncheon meat, nagkakahalaga ito ng 40 pesos hanggang 41 pesos. Meatloaf na may 5 klase, 18 piso ang pinakamura habang 25 pesos and 25 centavos naman ang pinakamahal. Ang corned beef naman maaring mabili sa halagang 23 pesos hanggang 41 pesos and 75 centavos depende sa brand, habang ang beef loaf nasa pagitan ng 18 pesos and 15 centavos at 25 pesos. Ang suka maaaring mabili ng 8 pesos hanggang 25 centavos para sa refill pack, habang 18 pesos naman para sa mga nakabote. 12 pesos and 50 centavos hanggang 22.50 centavos ang budget pack ng patis, habang 25 pesos hanggang 31 pesos and 75 centavos naman kapag nakabote. Gayon din sa toyo na mabibili ng 11 pesos SRP ang naka-refill pack, habang 19 pesos and 75 centavos naman para sa mga nakabote. Para naman sa mga sabon, 15 pesos ang pinakamura habang 49 pesos ang pinakamahal. Samantalang sa batteries, may mabibiling 27 pesos SRP o di kaya 206 pesos and 25 centavos depende sa unit at dami. Bukod sa presyo, siniguro rin ng DTI na nanatili ring sapat ang supply ng pagkain at basic necessities at mahigpit na nagbabala laban sa profiteering at hoarding. Sa ngayon, tinitingnan pa raw ng DTI kung posibleng mas ma-extend ang pagiging stable ng presyo hanggang pagkatapos ng Abril kasunod ng kasunduang ceasefire sa Middle East. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.